Hello mga kabibig, welcome back. Ito na ang ating pag-uusapan ngayon. Ako po, sinupalpal ni Congressman Erese, si Terry Ridon. Kasi itong si Terry Ridon, nag-manifest tungkol sa salin ni BP Sara, may increase, may unexplained salin at paglobo sa salin ni BP Sara, kaya ginawa nilang ground for impeachment. 'Di ba? Pero natatawa si Congressman Erese kay Ridon kung bakit si BP Sara talaga ang pinoponterya niya kay BBM daw mga kabibig. From millions to billions ang paglobo ng saliin ni BBM. Ano ba ang business ni BBM? Meron ba siyang law firm katulad ni BP Sara? Ano man trabaho ni Lisa Marcos kung combined assets si BBM at Lisa Marcos? Ano ba ang business ni Lisa Marcos aside from teacher siya sa isang state university or I think may law firm din si Liza Marcos pero si BBM hindi natin alam 'di ba kung ano ang kayang ibang businesses. Lumobo daw from millions to billions. Kay BP Sara lang millions to millions lang. Kang BBM billions. Sabi nga ni Congressman Erese kung talagang gusto na rin doon na magkaalaman lahat, bakit si BP Sara lang ang tina-target niya? Bakit hindi niya isali si BBM, si Martin Romualdez, na lumobo ang kanilang salin? Ay, napahiya tuloy si Ridon. Napagdiskitahan at napag-alaman ng netizen na talagang revenge ang gustong mangyari kay Ridon. Kasi si Ridon, nasibak ito sa pwesto. Kasi palaging out of the country daw ito sa panahon ni Duterte na meron siyang posisyon sa panahon ni Duterte. Nasibak to kasi palaging wala. Palaging missing in action. Kaya ngayon, halata talaga na double time, double effort ang ginagawa niya. O ito kabibig ha, pakinggan natin si Congressman Erese sa kanyang pasabog laban kay Redon. Ako po, ito na kabibig natin. 88 million na yung yung salin from about Paglobo. 30. Oo, paglobo ng 50 million. Pero pag tingnan mo kay presidente noong 2015 nung senador siya, ang salin niya is only 350 million. Noong 2024 presidente siya, ang salin niya 1.4 trillion, 1.4 billion. Diba? So mas malaki yung malaki yung So kung following the arguments of Congressman Ridon, so dapat lahat ng lumobo may unexplained wealth. Diba? At lahat dapat imbestigahan. Yun yung 88 million na yung yung salin from about Paglobo. 30. Paglobo ng 50 million. Pero pag tingnan mo kay presidente noong 2015 nung senador siya, ang salin niya is only 350 million. Noong 2024 presidente siya, ang salin niya 1.4 trillion, 1.4 billion. Grabe. Diba? So mas malaki yung malaki yung 2024 pa lang yan. How about 2025? 2026? Mas lumobo. Mas tumaas. Bilyonis talaga. 'Di ba? So kung following the arguments of Congressman Ridon, so dapat lahat ng lumobo may unexplained wealth. Di ba? At lahat dapat imbestigahan. Tama. Ito ang sabi 1.4 billion versus 88 million. O di ba? Kay BP Sara lumobo ng 88 million, question ni Ridon. Kumpara kay BBM na from 350 million tumaas ng 1.4 billion. Diba? Ganon pala ang dapat i-impeach Ridon kasama ka siguro lumubo sa liin ni Ridon. Selective lang kasi ginawa nila. Bakit di siya imbestigahan? Yung amo mong billions ang CIF. Tama. Sabi ng mga netizen ha. Tama si Congressman Erese. Pahiya na naman si Ridon nito. Baka ang sagot ni Ridon, sino ba may impeachment case? Si BP Sara. Natural, focus kami kay BP Sara. Bakit kami mag-focus kay BBM? Wala naman siyang impeachment case. Ganun ba? Pag walang impeachment case, hindi na lang iimbestigahan ang paglobo ng kailang salin. Napaka-unfair naman, impartial naman yan. 'Di ba? O eto kabibig ha.
Ito yung ito yung kay Attorney Sal Panelo, ang kanyang explanation sa mga nangyayari at kung ano ba yung mga drama nila. Ay, ito kabibigyan man. O di kay Attorney Sal Panelo. Ito kabibigyan. Ito. Pero hindi ho sila magtatagumpay doon. Hanggang Committee on Justice lamang sila, hanggang niya sa plenary session lang sila. Pagdating nila sa Senado, talo sila doon. Well, hindi na bago yan. Hindi naman katakataka yan. At yan ay tinalakay na natin ang paulit-ulit sa ating programa na hindi tayo magtataka kung ang marami sa mga kongresista ay magbaliktaran. Kasi yung 215 votes na binigay kay Inday Sara laban sa kanya, hindi na nila makukuha yun. Gaya ng ating sinabi ng mga ilang programa na rin, na alam nila kasi si Presidente o ang magiging Presidente sa susunod na halalan ay si Inday Sara. At kayo pa man, nag-i-invest na sila. At saka yung iba, napilitan lang talagang bumoto dahil tinakot, o kaya naman, binigyan ng ayuda sa mga distrito nila at kinakailangan maglaro sila. Kaya yung pong mga kongresista ngayon, gaya ng NUP, di ba? NUP ni Tama. Deputy Speaker Puno. Sinabi niya na kami, hindi kami papayag dyan sa impeachment na wala namang batayan legal. Alam mo niyo, natatawa nga ako dun sa sinasabi nila. Betrayal. Una, sabi nila, betrayal of the public trust. Yung isa pa, culpable violation of the Constitution. Oo nga, ang daming alam mo po, nila hindi culpable violation of the Constitution ang ginawa ni Inday Sara. It's the culpable violation of the constitutional rights of Inday Sara by the members of Congress. Yun ang tama, yun ang ground. Yung betrayal of the public trust, betrayal of the public trust reposed on these members of Congress na ngayon ay itinatapo nila. Yan ang nakikita ng taong bayan. Dahil katawa-tawa naman yung mga grounds, yung mga batayan nila. Pero mo, ground nila, confidential pa. Wala pang ang sinasabi na mayroong irregularidad. Ang katunayan nga, meron ng opinion. Ang COA. Ang COA na regular ang proseso na ginawa ni Inday Sara. Tingnan nyo. Tapos yun naman daw pagbabanta. Meron bang patay na nagbabanta? Kasi yung pagbabanta niya, tama. Kung totoo man na ito'y banta, ito'y mangyayari lamang kung patay na siya. So, paano magiging isang krimen yun? How much more maging impeachable crime? Yan namang sinasabing binabalak sa kanyang isipan ni Inday Sara na bitayin pugutan ng ulo ang Presidente Marcos Jr. Sus Mariosep. Talaga yun. Katang isip niya lang yun. Sa kanyang isipan niya lang yun. Correct. You can commit the worst of crimes in your mind, correct, but you do not commit any crime. Correct. Di lalo nang hindi pa pwedeng impeachable ground. Kaya puro kabulastugan at katawa-tawa ang ginagawa ng mga nandyan sa Kongreso at yung mga complainants. Ang katotohanan yan, talagang gusto lamang nilang siraan si VP Inday Sara upang ito ay i-disqualify nila sa pangulungan sa 2020. Pero hindi ho sila magtatagumpay doon. Hanggang Committee on Justice lamang sila, hanggang niya sa plenary session lang sila. Pagdating nila sa Senado, talo sila doon. Correct. 4 lang ang mga pusakan na kontra sa kanya, boboto laban sa kanya. Contiveros, Lacson, Soto, Pangilinan. Yung iba, yung si Bam Aquino, delikado pa sila ron. Kasi sabi ni Bam Aquino, walang jurisdiction ng ICC. So, madali sabi, nagiging objective siya. Yun naman dalawa magkapatid na galing sa Tamba, galing sa radyo at telebisyon. Alam niyo naman natin, hindi naglalaro din yung dalawang yun. At saka kahit na bumoto sila,
hindi yun nila makukuha yung labing-anim na boto para i-convict si Inday Sara. Correct. Kaya, between you and me, it's game over for Bibi Sara in the 2028 president. Yan, mga kabibig. Yan ang sabi ni Atty. Sal Panelo. Game over na talaga. Wala na. Diba? Ito. Ito ang sabi ng... Kasi ang practice sinasabi, hindi sumasagot ang vice-presidente. Pero ang dapat, i-prove muna nila na may kaso sila o i-prove muna nila na talagang may probable cause para sumagot ang vice-presidente kung sakali man. No? Na talagang, kasi hanggang sinasabi natin, walang ultimate fact. So, paano sasagot ang vice-presidente? Kasi ang practice sinasabi, hindi sumasagot ang vice-presidente. Yung sabi ni Luistro na inimbitahan na si BP Sara para daw si BP Sara magpresenta ng ebidensya. Kalerke. Si BP Sara pa talaga ang hihinga nilang ebidensya. Okay ka lang ba, Luistro? BP Sara, oy, manghingi kayo ng ebidensya. Ito na. Kayo ha. Hindi ka dito. Hindi ganun kadali bigla kang magde-disclose because you might jeopardize that. Ito yung And now, in confidential fact, there are laws that even criminalize yung unauthorized disclosure, no, ng mga confidential information. Under RA 3019, for example, there's that law punishes anyone who discloses to an unauthorized person all these confidential information. Unauthorized. So, unauthorized. Yun ang operative That's word. the operative word. Now, who's authorized and who's not I was going authorized? to ask you that. That's Would something that has Congress to be have determined. been in authority to be able to ask those questions? That's probably one of the issues we'll have to hurdle, no, during the impeachment. Hindi ganun kadali bigla kang magde-disclose because you might jeopardize that. And now, in fact, there are laws that even criminalize yung unauthorized disclosure, no, ng mga confidential information. Under RA 3019, for example, there's that law punishes anyone who discloses to an unauthorized person all these confidential information. Unauthorized. So, unauthorized. Yun ang operative That's word. the operative word. Now, who's authorized and who's not I was going to authorized? ask you that. That's Would something that has Congress to be have determined. been in authority to be able to ask those questions? That's probably one of the issues we'll have to hurdle, no, during the Yun pala. So, labanan talaga ito ng mga matatalino kabibig, di ba? Ito. Yung substance, ang hindi ko lang gusto, nung kinumpare mo dun sa deliberation sa impeachment kay Nangyari President kay- Marcos, abay sa substance, naglalabas sila ng mga information na hindi naman yun ang basehan to determine substance. Di ba? Ang titingnan mo sa substance kasi yung evidence. Pero ang presentation ng evidence dun mismo sa hearing. Nandun na Di sa ba? Oo. Senate Pero- Commission. Pero anong sa tingin mo, Prof. Manu? Do you think the majority led by Sandro Marcos can get 1/3 of the votes? Well, nakita natin may signaling na nangyari sa committee level Correct. na nagkaroon ng 54-1 na botohan. Isa lamang ang hindi nag-agree dun sa determination of form and substance. Yung form, Isuntay. madali lang yun. So, there you go, mga kabibig. Yun ang paniniwala ni Miss Malu, pero hindi natin alam. Baka magbabago yan, di ba, mga kabibig? So, yun lang po, kabibig, ang ating Labag-Labag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga gustong video sa ating pag-usapan. Pero I'm sure, no, yung impeachment ni Bibi Sara, wala na yan. Drama lang yan. Baka yung, sabi ng iba, baka humihingi na naman ng maleta. Ang dapat humingi ng maleta. Alam nyo na. Ay, nako. Yun lang, kabibig. Bye, everyone. See you next time. Grabe, no? Maleta na naman.